Kinaumagahan, nagising ako na wala sa tabi ko si Brent. Bumangon ako at lumabas ng silid. Nakita kong nagkakape ang maglolo sa maliit na mesang gawa sa kawayan. Na makita ko ni Brent ay inayaan niya na akong bumabay sa kanila ni Lolo Pael. Pumunta naman ako sa gawin nila at tumupo sa upuan para sa dalawa. Tinanong ko pa si Brent kung saan na si Leo pero sinabi ni Lolo Pael na maaga itong umuwi dahil baka nag-aalala na umano ang asawa nito sa kanya. Doon palang sumagi sa isip kong nakita ko kagabi sa labas. Sinabi ko ito sa matanda pero sinabi na lamang nito na huwag akong lumabas pag nakita ko ang nasabing aso. Manatili na lamang ako sa loob ng bahay. Ayon sa kanya ay delikado pag lumabas ako dahil ang mga aswang kayang maghipnotismo sa mga taong bibiktimahin nila noon. Natigilan ako at napaisip sa sinabi ni Lolo Pael. Hindi ko lubos maisip na mararanasan ko ang mga kababalagang yon. Pero ganun pa man ay tiwala naman akong hindi kami pababayaan ni Lolo. Pagkatapos naming mag-umagahan ay naisipan namin ni Brent na mag-ikot-ikot sa paligid. Bago kami umalis ay pinaalalahanan kami ni Lolo na huwag kaming magpagabi sa daan dahil napakadelikado ng kanilang lugar. Tumango lamang kaming dalawa ni Brent at umalis na sa bahay. Habang naglalakad-lakad, naisipan ni Brent na maligo kami sa talon na malapit sa lugar. Madalas din naman na nagbakasyon si Brent sa lugar ni Lolo Pael kaya kabisado na nito ang daan patungo sa talon na yon. Sumangayon na lamang ako sa kanya at sumunod na sa paglalakad. Mahigit 30 minuto ang nilakad namin. Malalaking tipak ng bato ang aming dinadaanan. Napakadulas ng daan. Pero dahil sa excited din akong makita ang lugar na yon ay tiniis ko na lamang kahit na hinihingal na ako sa paglalakad. Sa awa ng Panginoon ay nakarating kami ng ligtas. Pagtingin ko sa paligid ay napapaligiran ito ng matataas na kahoy. Malamig sa mata at masarap sa pakiramdam ang napakalinaw na tubig na yon. Dali-dali kong hinubad ang pangitaas ko na suot. Lumusong na ako sa tubig. Napapikit pa ako nang maramdaman ang lamig ng tubig sa katawan ko. Nakita kong lumusong na rin si Brent sa tubig na ito. Masaya kaming nagbabad sa tubig, Sir Seth, dahil sa excitement naming dalawa ay hindi namin namalayan na hapon na pala. Hanggang sa ayon, niyaya na ako ni Brent na umuwi na dahil mahirap nang abutan kami ng dilim sa daan. Agad naman kaming umalis noon sa talon at naglakad pa uwi. Pero sa kamalas-malasan habang nasa gitna kami ng paglalakad, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sinamahan pa ito ng kidlat at kulog na para bang galit na galit ang kalangitan noon. Sumilong muna kami sa isang puno. Nakita na rin namin na unti-unti nang nagdidilim ang paligid kaya nagdesisyon kaming dalawa na magpatuloy na lamang sa paglalakad noon. Hindi na namin ininda noon ang lakas ng kulog at kidlat. Ang mahalaga sa amin ay makauwi na. Madilim na ang paligid. Hindi namin namalayan na napaiba kami ng daan noon. Kasukalan na ang aming nadadaanan at puro talahiban na. Biglang napatigil si Brent at nagwika na naliligaw na kami sa lugar. Mahigit 1 oras na ang paglalakad namin pero hindi pa kami nakakarating sa bukana ng daan. Natakot ako bigla sa sinabi niya na maaabutan na kami ng dilim sa lugar. Magpatuloy tayo sa paglalakad, tol. Baka sakaling makahanap tayo ng bahay na pwede nating masilungan. Wika sa akin ni Brent. Sumang-ayon naman ako sa kanya pero hindi ko inaasahan na doon magsisimula ang kalbaryong mararanasan naming dalawa. Habang naglalakad kami sa kasukalan ay bigla na lamang kaming nakarinig ng alulong ng aso. Nakakatakot na alulong na para bang may masamang mangyayari. Nagkatinginan kami ni Brent noon at nagwika na bilisan namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa kalsada. Sa kabilang bahagi noon ay matataas na talayban. Pero iniisip namin ni Brent na kalsada na dadaan para mas ligtas para sa amin. Na baka sakaling may dumaan na sasakyan na pwede naming mahinga ng tulong. Nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad ay natigilan kami ni Brent nang makita mula sa unan namin na
May asong nakatayo. Payat, matangkad, maitim ang mga balahibo at namumula ang mga matang nakatingin sa amin. Galit itong umaangil na nagpapahiwatig na anumang oras ay handa kaming atakihin. Tumutulo din ang malapot na laway nito sa bibig at lumalabas ang matutulis na pangil. Nangatog ang tuhod ko sa tindi ng kaba na nararamdaman. Bumulong sa akin si Brent sa kalmadong boses na kailangan naming tumakbo ng mabilis. Nang makita naming papasugod na ang aso, ay hinila ni Brent ang kamay ko at sabay na kaming kumaripas ng takbo nun. Dahil sa takot na nararamdaman ay napadpad kami sa matataas na talayban. Hindi na namin inalintana ang mga tinik na dumidikit sa aming mga katawan. Ang mahalaga ay makaligtas kami sa asong humahabol sa amin. Paglingon ko sa likuran namin ay nakasunod sa amin ang aso. Kaya mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo nun. Pero sa kasamaang palad ay natalisod ako sa nakausling bato at napasama ang paghampas ng tuhod ko sa lupa. Nang makita yun ni Brent, tinulungan niya ako kaagad. Inalalayan ako sa pagtayo at pagtakbo. Sinabihan ko ito na hayaan na lamang ako doon. Iligtas ang sarili niya pero nagmatigas ang kaibigan ko. Ayon sa kanya ay hindi kakayanin ng konsensya niya pag iniwan niya ako kaya binuhos niya ang lakas para maalalayan ako noon. Samantalang ako naman ay napapaluha sa sinabi ng kaibigan ko. Magkahalong takot at sakit ang aking nararamdaman. Doon ko na lamang naisip na baka katapusan na naming dalawa. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, si Brent naman ang natalisod. Parehas kaming bumagsak sa lupa dahil sa nakaalalay ito sa akin kaya pati ako ay nadapa na rin. Tumama ang ulo ni Brent sa bato. Nawalan ito ng malay. Niyugyug ko pa yon pero hindi na ito nagigising. Nang akmang itatayo ko na sana si Brent, nakita ko ang aso sa hindi kalayuan. Papasugod sa amin. Dahil sa takot at kaba ko ay sumigaw ako ng tulong. Kahit hindi ko alam kung may makakarinig ba sa sigaw kong yon. Nasa gitna na kami ng talahiban noon at medyo humuhupa na rin ang ulan. Nakita kong malapit ng aso sa amin kaya wala akong magawa kundi magdasal na lang. Niyakap ko si Brent na wala pang malay. Hinintay ko na lamang nasakmalin ako ng asong yon. Pinikit ko ang aking mga mata tumusal ng paghingi ng tawad sa mga nagawa kong kabalastugan sa buhay. Lalong-lalo na sa pamilya ko sa Manila. Pero napamulagat ako nang marinig ko ang biglang malakas na paghagupit ng isang bagay sa aso at kasunod nun ay biglang pag-angil nito ng malakas na para bang nasasaktan. Nakita ko ang isang matandang lalaki at may kasama itong binatilyo na hinagupit ng buntot pagi ang asong yon. Singbilis ng kidlat ang galaw ng aso. Mabilis nitong naiiwasan ang pagkampas ng buntot pagi sa kanya. Maliksi din ang binatilyo. Kahit papano'y natatamaan ito ang aso sa tagiliran. Nagkakasugat yon. Siguro hindi na kinaya ng nilalang ang sugat na natamo kaya mabilis na itong tumakas. Hinabol naman ito ng binatilyo. Samantalang ang matanda ay mabilis akong inalalayan na makatayo. Maya-maya ay bumalik ang binatilyo na hinihingal at basang-basa ng pawis. Ayon sa binatilyo ay hindi na nito naabutan ng aso. Mabilis itong nawala sa dilim at hindi na niya mahanap pa kaya naisipan niya na lamang na bumalik kung saan kami naroroon. Wala pa ring malay si Brent. May kinuha ang matanda mula sa kanyang bulsa. Bote. Hindi ko alam kung anong laman nun. Nakita kong umupo ito sa tabi ni Brent at binuksan ang takip ng boteng hawak nito. Agad niyang itinapat ito sa ilong ni Brent. Tumagal ng ilang minuto yun bago dahan-dahang minulat ni Brent ang kanyang mga mata. Napasapu pa ito sa kanyang ulo dahil sa sakit na nararamdaman. Tumingin ito sa amin ng may pagtataka sa mukha nito. Pero tumayo na ang matanda at nagsabi na kailangan na naming umalis sa lugar na yon. Baka meron pang kasama ng asong ito at balikan kami. Pinilit tumayo ni Brent kahit na nahihilo pa siya. Inalalayan na lamang ito ng binatilyo para hindi matumba. Samantalang ako naman,
Inalalayan ng matanda sa paglalakad noon dahil sa sugat ko sa tuhod. Sinabi ng mga ito na mas mabuting doon na muna kami magpalipas ng gabi sa kubo nila na malapit sa lugar kung saan nila kami natagpuan. Sumang-ayon kami sa matanda. Mahigit 10 minuto naman ang aming nilakad bago nakarating sa kubo nila. Nang makarating kami doon ay kinatok ng matanda ang pintuan ng kubo. Yari ito sa kawayan at pawid ang bubong nito pero ganun pa man ay malaki naman yon. Maya-maya ay bumukas ang pinto at tumambad sa amin ang isang matandang babae. May pag-alala sa mukha nito nang makita kami. Agad niya kaming pinapasok sa loob at umupo naman kami sa upuan nila sa sala. Doon na lamang nagpakilala ang mga ito sa amin ni Brent. Itago niya na lamang sa pangalang Lolo Ador at Lola Patricia ang dalawang matanda. Si Baron naman ang binatilyong apo nila. Nagpakilala din kami ni Brent. Ikinuwento namin sa kanila ang buong pangyayari at kung paano kami napadpad doon sa may talahiban. Napatango na lamang ang mga ito. Ayon kay Lolo Ador ay papauwi na sila galing sa kabilang baryo. Naisipan naman nilang mag-shortcut sa daan kung saan may matataas na talahiban nun. Ito lamang kasi ang pwedeng madaanan na mas malapit sa kanilang bahay. Hindi na din lingid sa kanila na may gumagalang aswang sa kanilang baryo. Usap-usapan ito noon pa man at sa asong naengkwentro namin. Dagdag pa ni Lolo Ador ay isang aswang yon na nagaan yung asong itim. Kaya kahit saan sila pumupunta, ay dala-dala nitong buntot pagi na laging nakalagay sa loob ng bulsa niya. Proteksyon yun. Kung sakaling maengkwentro nila ang aswang na ito, ay may sandata silang gagamitin. Nang nasa gitna daw sila ng talahiban ay biglang narinig nila ang aking sigaw. Malapit lamang kami sa kanilang kinaroroonan kaya hinanap nila ang pinanggagalingan ng boses namin ni Brent. Doon nila nakita na aatakihin na ako ng asong itim kaya wala silang pagdadalawang isip na hinampas ito ng buntot pagi. Ang sandatang yun ang kinatatakutan ng kahit anong uri ng aswang. Dahil kapag natamaan ng mga ito o nasugatan ay matagal itong manghilom. Ang mas malala pa dito, kapag hindi na kayanan ng katawan nila ay siguradong mamamatay ang mga ito. Kaya hindi nila ito hinihiwalay sa kanilang katawan. Agad kaming napatango sa tinuran ng matanda at nagpasalamat sa kanila sa pagligtas sa amin ni Brent sa kapahamakan. Tinanong pa kami ni Lola Patricia kung saan kaming baryo nakatira. Sinagot naman ni Brent ang tanong na yon. Ayon kay Lola ay malapit lamang doon ang kanilang baryo. Ihatid nila kami bukas sa paradahan ng tricycle para makauwi kami sa bahay ni Lolo Pael. Magpahinga na muna kayo at dito na magpalipas ng gabi. Masyado nang malalim ang gabi at delikado na. Nang marinig ang sinabi ni Lola, agad akong napasulyap sa suot kong relo. Nabasag pang salamin ng natapa ko kanina. Nasa 12:00 na pala ng hating gabi. Binigyan kami ni Baron ng damit pang itaas para makapagpalit kami ni Brent. Dahil ang suot naming damit ay puno ng putik at basang-basa sa tubig ulan. Mabuti na lang at nagkasya naman yun sa amin. Bago matulog ay nilinisan ni Lola ang sugat ko sa tuhod para hindi ito maimpeksyon. Doon na rin nila kami pinatulog sa silid ng kanilang apo na si Baron. Napakabait na mga ito at nakikita ko na mahal nilang kanilang nag-iisang apo noon. Nang makapasok sa loob ng silid ay agad na nakatulog si Brent. Habang ako naman ay napaisip ng malalim. Doon ko napagtanto na mahal ako ng aking pamilya pero ako yung problema. Naiintindihan ko na kung bakit laging galit si Kuya Bon sa akin. Dahil hindi niya gustong tahakin ko ang landas ng kasamaan. Ang mama ko na lagi akong pinagsasabihan at iniintindi. Stress lamang ang sinusukli ko sa kanya. Hindi ko na malayan na tumulo ng luha ko sa isiping yon. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nakauwi na ako ng Manila, aayusin ko na yung buhay ko. Kung hindi ko pa naranasan ang pangyayaring ito ay hindi pa ako matatauhan sa kabulastugan na ginagawa ko sa buhay ko noon. Sa kakaisip ko ay hindi ko nang namalayan na nakatulog ako, Sir Seth. Kinabukasan maaga pa kaming gumising ni Brent. Niyaya nila kaming mag-almusal sa bahay nila. Pagkatapos kumain ay maayos kaming nagpaalam sa kanila na uuwi na kami.
Muli kaming nagpasalamat sa kabutihan ng mag-anak sa amin. Ngumiti lamang ang dalawang matanda. Si Baro naman ay tinapik lamang kami sa balikat. Siya na rin ang nagatid sa amin sa paradahan ng tricycle. Agad din naman itong umalis na makasakay na kami ng tricycle noon at nang makarating kami sa bahay ni Lolo Pael. Labis-labis ang pag-aalala sa amin ni Brent ang matanda. Ikinuwento naman namin sa kanya kung ano ang nangyari. Nang marinig ito ni Lolo ay nagpasalamat ito na nakaligtas kami sa kapahamakan. Nung araw ding yun ay kumuha na kami ng tiket ni Brent pauwi ng Manila. Aminin ko na natakot ako na baka balikan kami ng asong yon at hindi na kami makakaligtas pa. Sumang-ayon naman ang kaibigan ko at pati si Lolo Pael ay sinabi na mas mabuting umuwi na kami para sa kaligtasan. Batid niyang hindi titigil ang mga nilalang na ito kapag hindi nila nakukuha ang kanilang gustong biktimahin. Mabuti na lang at nakakuha kami ng tiket. Kahit may kamahalan ng mabilisang paggawad ng tiket ay pinatos na namin ito. Malungkot man ay nagpaalam na kami kay Lolo Pael. Ngumiti na lamang ito sa amin at niyakap kami ni Brent. Nakarating kami ni Brent ng maayos sa Manila. Hindi na rin ako nanatili pa ng matagal sa bahay nila. Nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na muna ako sa bahay. Pumayag naman siya kung kaya't kinuha ko ang motorsiklo ko at ito na yung ginamit ko para makauwi. Pasado 6:00 ng hapon nang makarating ako sa amin. Pagkatok ko ng pinto ay maya-maya lang may bumukas na bumulaga. Kapatid kong babae yon. Nang makita ko nito, agad itong napasigaw sa tuwa at niyakap ako. Naiyak ito gawa ng lumayas nga kasi ako noon. Habang si kuya at mama naman noon ay lumabas sa kanika nilang silid. Agad kong niyakap si mama noon at umiyak sa balikat niya. Humingi ako ng tawad dito sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Kasunod doon sa kuya ko naman. Gumanti din ito ng yakap sa akin at humingi din ng paumanhin sa lahat ng sinabi niya nung gabing yon. Ayon sa kanya ay ayaw niya akong mapariwara kaya ganun siya sa akin. Nagkaayos kami ni Kuya Bon. Doon pa lamang ako nakaramdam ng gutom kung kaya't maaga kaming kumain ng hapunan. Habang nasa hapag ay kinuwento ko sa kanila kung anong nangyari sa amin ni Brent sa probinsya ng lolo niya. Halos hindi sila makapaniwala sa mga bagay na naranasan ko pero hindi din naman nila masasabi na nagsisinungaling ako dahil sa mga natamo kong pasa at sugat sa katawan noon. Gawa ng mga naranasan namin ni Brent, makatakas lamang sa aswang. Laking pasasalamat nila dahil ginabayan umano ako noon. Palayo sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos noon ay nawala lahat ng bigat ng aking nararamdaman. Nagkapatawaran kaming magpamilya. Inayos ko na ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Hindi na ako nagbarkada at iniwasan ko ang pag-iinom ng alak. Nag-focus ako sa aking pag-aaral at natapos ang kursong criminology. Naisipan kong sumunod sa aking ama sa Japan para magtrabaho dahil mas alam ko na malaki ang sasahurin ko doon. Supervisor na si Papa doon eh. Mabilis na naayos ang papeles ko na kinakailangan ko at hindi rin nagtagal ay nakarating na rin ako dito sa bansang Japan. Kinalimutan ko na ang bangungot na naranasan ko noon sa probinsya ng Capiz. Si Brent ay sumunod na ito sa ibang bansa kasama si Lolo Pael. At doon na naninirahan kung saan nagtrabaho ang kanyang mga magulang. Ang bahay naman nila sa Manila ay pinarenta naman nila yun pansamantala. Kami naman ni Baron na may komunikasyon sa cellphone noon at ako ang nagpapaaral sa kanya sa kolehiyo. Bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa amin ni Brent sa tiyak na kapahamakan sa kamay ng aswang. Kung hindi dahil sa kanila ay baka wala na kami ng kaibigan ko dito sa mundong ibabaw. Marahil, ang karanasang ito ang paraan ng Panginoon para maituro sa akin ang tamang landas na aking tatahakin na siya namang nagkatotoo at nangyari.